Boxing update. Paparating na laban ni Isaac Pitbull Cruz versus Angel Fierro. I-breakdown natin mga katropa. Pero bago tayo magumpisa, ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat mga katropa sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga katropa na hindi pa nakasubscribe, please like, subscribe at pakipindot nyo na rin yung all sa notification bell button para maging updated kayo sa tuwing ako ay mag-uploads ng mga bagong video. Sa paparating na laban ni Angel Fierro versus Isaac Pitbull Cruz ay sobrang dihado ni Angel Fierro sa paparating na laban mga katropa. Kaya tara, samahan niyo akong i-breakdown natin yung kanilang paparating na laban. Unahin natin i-breakdown yung kanilang boxing statistics mga katropa at dito tayo titingin muna kay Angel Fierro. Si Angel Fierro ay mayroong professional boxing record na 23 wins, 18 of those wins coming by way of knockouts, 2 talo at 2 draw. Sa 2 talo na yun mga katropa ay hindi nagawang ma-stoppage o matikio or ma-knockout itong si Angel Fierro. Kaya masasabi nating mayroon ding tibay na talo lamang ito sa pamamagitan ng mga puntos mga katropa. Si Angel Fierro ay mayroong knockout ratio na 78.26% mga katropa. Mataas ito mga katropa, 26 years old pa lamang sa kasalukuyan. So pasok ito sa kanyang prime. 5'7 ang kanyang tangkad at mayroon itong 178 cm reach o kanyang sukat sa kanyang galamay mga katropa. Yung huling 3 laban ni Angel Fierro ay kontra kina Brian Samarepa Rodriguez na mayroong dissenting record na 13 wins, 1 talo lamang at nakuha ni Angel Fierro ang panalo via 10th round split decision win at nasundan kay Alfredo Santiago na mayroon ding boxing record na 14 wins, 2 talo. At dito natalo si Angel Fierro sa pamamagitan ng 10th round unanimous decision at nasundan kontra kay Eliazar Valenzuela Carrillo. Panalo siya via 5th round technical knockout. Mayroong professional boxing record si Eliazar Valenzuela Carrillo na 26 wins, 30 losses na mga katropa at 6 draw. Veterano. Mukhang pinabalik yung kumpiyansa dito ni Angel Fierro matapos niyang makalasap ng talo kay Alfredo Santiago via 10th round unanimous decision. At dito sa paparating na laban kontra kay Isaac Pitbull Cruz ay masasabi nating malaking opportunity ito para kay Angel Fierro na makaharap ang isang katulad na Isaac Pitbull Cruz mga katropa. Ang tanong lang dito, handa na ba kaya itong si Angel Fierro sa katulad ng skills at lakas na mayroon itong si Isaac Pitbull Cruz? Ayan ang ating pag-uusapan mga katropa. Base dito sa kanilang mga previous na laban at base na rin sa kanilang mga galawan. Halos magkaparehas yung agresibo itong dalawa mga katropa. Kaya titingnan natin kung sino yung mas nakakalamang. At titingnan naman natin yung boxing statistics ni Isaac Pitbull Cruz mga katropa. Mayroong professional boxing record na 26 wins, 18 of those wins coming by way of knockouts. May 3 talo itong si Isaac Pitbull Cruz at may 1 draw. Lumalaban parehas ito mga katropa sa super lightweight o nasa 140 pounds division. 26 years old sa kasalukuyan si Isaac Pitbull Cruz. Orthodox din ang kanyang stance, 5'4 ang kanyang tangkad at mayroon itong 160 cm reach o yung kanyang sukat sa kanyang galamay mga katropa. Mayroong knockout ratio na 69.23% itong si Isaac Pitbull Cruz. So masasabi natin na mas lamang sa knockout ratio yung kanyang kalaban ay si Angel Fierro mga katropa. Yung huling 3 laban ni Isaac Pitbull Cruz ay kontra kina Giovanni Cabrera. Undefeated si Giovanni Cabrera bago yung kanilang laban at mayroong 21 wins undefeated si Giovanni Cabrera sa laban na yon kontra kay Isaac Pitbull Cruz mga katropa at nakuha ni Isaac Pitbull Cruz yung panalo via 12 round split decision win. Close yung laban na yon mga katropa at nasundan kontra kay Rolando Romero. Nakuha ni Isaac Pitbull Cruz yung panalo via 8 round technical knockout. Bago ang laban na yon ay 1 talo lamang si Rolando Romero. 15 wins, 1 talo. Nakuha niya yung Rolando Romero yung talo galing kay Tank Davis. At nasundan yung laban ni Isaac Pitbull Cruz at dito nalasap na yung kanyang pagkatalo kontra kay Jose Valenzuela mga katropa. Bago yung laban ay mayroong professional boxing record si Jose Valenzuela na 13 wins, 2 talo. Kung babalikan natin tingnan yung laban na yon ni Isaac Pitbull Cruz kontra El Gallo Jose Valenzuela,
ay masasabi nating malaki nang yung dinevelop at pag-improve ni El Rayo Jose Valenzuela mga katropa sa laban na yun, no? Yung galawan ni Jose Valenzuela sa laban kontra kay Isaac Pitbull Cruz ay masasabi nating yun yung kryptonite talaga, pangontra sa estilo na mayroon itong si Isaac Pitbull Cruz at nagawa ng tama ni Jose Valenzuela at nakuha niya yung panalo sa split decision mga katropa, no? At dito sa paparating na laban kontra kay Angel Pero mga katropa, magagarantiya natin, no? Dito base sa pagre-review natin sa mga previous nilang laban ay magkaiba yung estilo ni Angel Pero kontra dito kay Jose Valenzuela at kay Giovanni Cabrera. Yung mga estilo na ganito, Giovanni Cabrera at Jose Valenzuela ay halos magkaparehas ito mga katropa, no? In and out, marunong gumamit ng mga boxing ring magalaw, matangkad, mahaba. Kaya medyo nakikita natin medyo kailangan ni Pitbull Cruz ng mahabang oras, no, bago niya ma-figure out yung kanyang mga kalaban. Pero pagdating dito kay Angel Pero, palagay ko mga katropa, hindi mahihirapan dito si Isaac Pitbull Cruz. Sa kadahilan ng iba yung estilo ni Angel Pero, agresibo din ito, hindi ito katulad kay El Rayo Valenzuela na boxer type, no? Marunong mautak lumaban. Itong si Angel Pero ay agresibo, bumabanat din ito, lalo na sa pagumpisa pa lang ng bell sa tunog ng kampana ay bumabanat ito kagad. At talagay ko ito yung swak o ito yung gustong fit ito sa estilo ni Isaac Pitbull Cruz mga katropa, yung ganitong estilo ni Angel Pero. Titingnan lang natin, no, kung wala bang pagbabago. Yun lang yung isang aabangan natin, yung malaking tanong. Sa palagay ko hindi nila isusugal yung career ni Angel Pero dito, no, sa kampo ni Angel Pero mga katropa, na makipagsabayan kaagad dito kay Isaac Pitbull Cruz, kasi alam naman nila na may tibay at may lakas itong si Isaac Pitbull Cruz. Subalit pagdating naman sa advantage ng physical statistics mga katropa, ay mas advantage naman sa pangangatawan sa laki itong si Angel Pero mga katropa. Pagdating sa tangkad, lamang ito ng advantage ito sa tangkad, at pagdating naman sa reach, lamang pa rin itong si Angel Pero. Subalit pagdating naman sa power mga katropa, no, i-breakdown natin yung una, yung power comparison. Sa power comparison nila mga katropa ay di hamak, para sa akin mas malaman itong mga patama ni Isaac Pitbull Cruz mga katropa, sa kadahilan ng nakikita naman natin, no, yung mga i-compare din natin yung mga quality ng mga opponent, yung mga nakalaban ng dalawang fighter mga katropa. Di hamak na mas mayroong quality talaga yung mga nakaharap ni Isaac Pitbull Cruz. Wala pang katulad kay Tank Davis na nakalaban itong si Angel Pero. Wala pang nakalaban si Angel Pero na katulad kina Giovanni Cabrera, no, ganun ka skillful, no, Giovanni Cabrera at kay Jose Valenzuela. Kaya masasabi nating mas lamang sa experience si Isaac Pitbull Cruz dito. Klaro naman ito mga katropa. Pagdating sa speed and footwork mga katropa, sino yung mas nakakalamang kay Angel Pero at Isaac Pitbull Cruz? Well, para sa akin mga katropa, nag-develop na rin itong si Isaac Pitbull Cruz. So Isaac Pitbull Cruz pa rin yung sa tingin ko mas nakakalamang sa speed and footwork. At pagdating naman sa endurance at durability, although parehas hindi pa natatalo sa pamamagitan ng stoppage itong dalawa mga tropa, no, kahit na mayroon na silang mga talo sa kanilang professional boxing career, ay lahat yun nakuha sa pamamagitan ng puntos lamang. Hindi sila natalo sa pamamagitan ng stoppage, knockout o TKO. Hindi sila natalo ng ganon. Kaya masasabi natin parehong may tibay yung panganib nitong dalawa, at yung pangangatawan matibay din. Subalit pagdating dito sa mismong laban, sino ba yung mas nakakalamang sa endurance at durability? Sa palagay ko mga katropa, ibibigay ko pa rin yung kalamangan dito kay Isaac Pitbull Cruz dahil subok na, at yun nga, tinitingnan natin yung mas quality ng mga opponent. Masasabi natin kahit natalo itong si Isaac Pitbull Cruz sa puntusan, ay masasabi nating may tibay din talaga ito, at yung kanyang stamina o yung kanyang endurance ay mataas din mga katropa. Yung level yung tolerance ni Isaac Pitbull Cruz pagdating sa
stamina mga katropa. At yung durability naman o yung kakayahan na tumanggap ng mga malalakas na banat ay nakikita ko na rin mayroong ibang level din itong si Isaac Pitbull Cruz compare dito kay Angel Pero, kaya madali lang yung pagbi-breakdown dito, although hindi natin masasabi na 100% na makukuha na ni Isaac Pitbull Cruz yung panalo mga katropa dahil hindi pa boxing ito. Anything can happen. Depende pa rin yan sa tamang kondisyon, kung nasa tamang kondisyon ba both physically and mentally. Hindi lang yung lakas ng pangangatawan yung kailangang alagaan bilang isang atletang boksingero mga katropa. Kaya isa rin yan. Titingnan natin kung wala bang mga hindi natin alam kung wala bang mga personal issues, isa rin sa balakid yan. Kaya kailangan mag-research din kayo ng maigi mga katropa, patungkol sa dalawang atleta na ito mga katropa. Both sa kanilang professional boxing career inside at saka pati na rin outside sa kanilang professional boxing career. Importante din yan mga katropa, kung hindi basta involved sa kung ano-anong mga hindi dapat bago yung paparating na laban mga katropa, dahil kung may involvement man sila sa yung mga hindi dapat ma-involve bago yung paparating na laban, ay tiyak may malaking negative effect yan sa kanilang mental conditioning mga katropa. Kaya isa rin sa dapat nating bantayan yan bago tayo maglagay ng ating mga bets sa ating mga kanya-kanyang prediction mga katropa. Bago natin ilagay yung ating mga pagtalpak, importante din yan mga katropa dahil wala nang bawian pag yan nalagay na natin, final prediction patungkol sa pagbi-breakdown natin mga katropa. Sino ba sa tingin natin yung mananalo sa paparating na laban? Well, of course, diretsahang sagot ito mga katropa, gusto kong manalo dito sa Isaac Pitbull Cruz via stoppage mga katropa. Nakikita ko makukuha ni Isaac Pitbull Cruz yung panalo dito via stoppage. Ma-redeem niya yung kanyang dating performance, yung kanyang dating bangis, yung kanyang mga momentum kung saan siya sumikat mga katropa, one-sided lang talaga niya yung kanyang mga nakalaban dati. Pagdating kasi ng mga highly competitive na yung mga nakalaban niya mga katropa, napalaban na rin siya ng mga iba't ibang style, at nakikita natin na medyo mahihirapan talaga siya sa mga mas mautak, yung mas technical na mga galawan mga katropa, lalo na pagdihado siya sa pagdating sa physical advantages mga katropa, kaya yun, pero pagdating naman dito kay Angel Pero mga katropa, kahit na i-train pa ito ng kanyang kampo na magiging technical, since naturally hindi naman talaga ganun itong si Angel Pero, isang agresibong fighter talaga ito, natural sa kanya yung pagiging agresibo. Kaya kahit na sa umpisa ng mga round siguro mga katropa, may game plan ito na hindi makipagsabayan. Kahit sabihin natin magiging technical siya, alam naman natin na magiging pansamantala lang yan, dahil lalabas at lalabas talaga yung kanyang tunay na galing at yung tunay na angking talent pagdating lalo na pag natamaan na ito ng mga kombinasyon. Mawawala na ito kung ano yung game plan, at gagawin niya yung kanyang natural instinct. At kapag nangyaring makipagsabayan na itong si Angel Pero dito kay Isaac Pitbull Cruz mga katropa, ay ito yung napakagandang laban talaga mga katropa. Potential maging fight of the night pa ito sa boxing card na yon mga katropa, dahil nakikita ko sa mga previous na laban, kung hindi lang kung wala lang magiging survival mode, lalo na dito sa kampo ni Angel Pero, kung hindi lang ito magiging survival mode, kung lalaban ito ng buong puso talaga, yung talagang pusong Meksikano, dahil isang Meksikano ito, ay mabubusog talaga tayo dito sa paparating na laban na ito. Mga malaking aksyon, maraming aksyon talaga dito yung sa laban na ito mga katropa. Sa pamamagitan na yan ay sa tingin ko makukuha ng impresibong panalo ni Isaac Pitbull Cruz mga katropa. Kayo mga katropa, ano sa palagay ninyo yung inyong prediction? Makukuha kaya ni Isaac Pitbull Cruz yung panalo via stoppage, or magtatagumpay na ma-upset ni Angel Pero itong si Isaac Pitbull Cruz sa paparating na laban? Paki-comment nyo na lang yung inyong mga prediction mga katropa. Hanggang dito na lamang, hanggang sa muli.